Pumapasok tayo rito sa isang pangwalang hanggang relasyon sa Diyos, kung saan aariing mga anak tayo sa pamamagitan ng muling kapanganakan at pag-ampon. Nagiging adopted child tayo ng ating Panginoon. Saan? Sa Kanya pong kaharian. Kaya nga kapag sumang-ayon ka, sumunod ka, naglaga ka ng sarili mo sa Diyos, ikaw ay aariing anak at ikaw ay magiging inampon para sa Kanyang kaharian. Pumapasok tayo rito ng isang pangwalang hanggang relasyon sa Diyos, kung saan aariing mga anak tayo sa pamamagitan ng muling kapanganakan at pag-aampon. Ito yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa napakalapit na relasyon sa pamilya, tayo ay permanenteng tagapagmana ng isang walang hanggang manang nakalaan sa langit para sa atin. Doon po'y sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 1-4. So tayo nakaroon ng relasyon sa Diyos, siya yung ating Ama, tayo yung Kanyang anak, tayo yung Kanyang mga inampon. May pagkakataon na tayo'y maging tagapagmana ng Kanyang kaharian doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Pero sabi rito, masisira ang kontrata pag ang isa ay di sumunod sa kondisyon sa parte niya. Yon. So ano yung kondisyon doon sa kasulatan na kailangang sundin ng dalawang panig? Mahalaga yon. Ganon din tayo. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, meron ding mga kondisyon. Ano ang sabi niya? Ang ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang krus. Yun yung mga kondisyon. At sumunod sa akin. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya. Yun yung kondisyon. Para hindi masira yung kontrata, kailangan ang dalawang panig tumutugo, nagre-response, sumusunod yung kondisyon doon sa kasulatang kontrata. Yan. So, may mga kondisyon na dapat nating sundin. So, nasisira ang kontrata pag ang isa ay di sumunod sa kondisyon sa parte niya. Mapalad tayo, ang walang hanggang lugar sa langit ay batay lamang sa isang legal na kasunduan. So, yung langit na yan, sigurado na tayo dyan kung patuloy tayong sumusunod sa mga kondisyong inilalatag sa atin. Tayo ay may seguridad dahil kapamilya niya tayo. Kung ang isang bata ay hindi dumating upang makisalo sa hapunan ng pamilya, hindi nawawala ang obligasyon ng magulang sa kanya. Hahanapin nila ito. Ang kabiguan ng isang miyembro ay hindi sumisira sa relasyong pampamilya. Yan. Ano sabi ron? Ang kabiguan ng isang miyembro ay hindi sumisira sa relasyong pampamilya. Bakit? Kasi anak anak magulang O nga naman, kung hindi siya dumating doon sa oras ng pagkain, hahanapin, di ba? Titirhan. Pero hindi nangangahulugan na hindi siya nakasipot doon sa salo-salong pagkain, ay nasira na yung relasyong pamilya, di ba? Napakalaki dapat ating pasasalamat na ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan ay nasasalig sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tinampunin niyo yung ugnayang pamilya, yung relasyong pamilya, di ba? Kagaya sa ating binasa. Kapag ba ang isang anak ay hindi nakarating doon sa oras ng salo-salong kainan, nasisira na ba yung relasyon niya sa kanyang pamilya? Hindi naman. Hindi naman nasisira yon kasi nandun pa rin yung relasyong pamilya. Ganon din sa Diyos. Maaaring tayo, minsan nakagagawa, nakalalagpas, hindi natin nagagawa, nasusunod yung mga bagay na gustong ipagawa ng ating Panginoon, pero hindi nawawala yung ating relasyon ugnayan sa ating Panginoon. Thank you, God, for everything.